Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, Hebrews chapter 6 verse 18. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Three great promises from Hebrews chapter 13. Pero bago po natin puntahan yung Hebrews chapter 13, pag-aralan po muna natin yung sinasabi dito sa Hebrews chapter 6 verse 18. Malinaw po dito na ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling. Lalo na sa kanyang mga pangako at sumpa. Kaya tayong mga Christians, dapat po maging sandigan natin yung mga pangako ng Diyos. Kasi dito po nahuhubog yung ating pananampalataya. So, sa Hebrews chapter 13, makikita po natin yung sinasabi sa verse 8. Sabi po diyan sa Hebrews 13 verse 8, si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman, siya ay kahapon, ngayon at bukas. So malinaw po, ang Panginoon talaga, hindi siya nagbabago, kaya pwede natin siyang maasahan. Alam niyo po, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos po ay laging naririyan sa ating buhay, lalo na nung pinaghari natin ang Panginoong Hesus sa ating puso bilang ating Lord and Savior. Kaya makikita po ninyo, lahat ng bagay sa mundong ito, magbabago po yan. Maging yung mga taong nakapaligid sa atin, yung sitwasyon ng ating bayan, magbabago yan. Pero ang Diyos po hindi magbabago. Sabi nga sa James chapter 1 verse 17, hindi siya nagbabago kahit bahagya man lamang. Kaya dapat po tayo po, ang ating pananampalataya ay nananalig tayo na sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Pangalawang katotohanan po, ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 13 verse 6, kaya't buong tapang nating masasabi ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Meron po tayong Diyos na tumutulong. Kaya buong tapang nating masasabi ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya ito po ipaalaala sa atin, yung sinasabi po sa Jeremias 17 verses 5 to 8. Sabi rito, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. So, ang ganda po ng sinasabi ng Biblia, kung tayo po'y nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang ating buhay. Pero kung tayo po'y palaasa sa mga taong may hangganan ng buhay, ang sabi ng Biblia, walang mabuting mangyayari sa atin. Kaya paalala po yan, lalo na po sa ating mga Pilipino, nasanay tayo na laging umaasa sa iba. Alisin po natin yun. Yung palaasa tayo sa mga taong may kaya sa buhay, lagi tayong humihingi sa ibang tao, umaasa na tayo tutulungan, mga kamag-anak nating may kaya, yung mga nasa abroad, alisin po natin yun, yung pag-uugaling yun. Kailangan po mahubog yung ating pananampalataya na tanging sa Diyos lamang tayo aasa. At pangatlong katotohanan dito po sa Hebrews chapter 13, yung sinasabi po sa verse 5, ang sabi po diyan, huwag kang magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So meron tayong Diyos na hindi tayo iiwanan o pababayaan man. At alam niyo po kasi sa panahon natin ngayon, ang tao sobra ang tiwala sa pera. Paalala sa atin yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ituro mo sa mga mayayaman na huwag silang magmataas
at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. So sa Diyos po tayo aasa kasi siya naman ay masaganang nagbibigay upang tayo'y masiyahan. Kaya alam niyo po, yung mga taong sobrang tiwala sa pera, sila yung nabibigo sa buhay. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sabi diyan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaya warning po sa atin yon. Sa Diyos tayo laging umasa, huwag sa pera, huwag sa mga kayamanang mayroon po tayo sa mundong ito. At tandaan nyo, ang Diyos naman, masagana siyang nagbibigay sa atin upang tayo ay masiyahan. So anong sikreto? Makipag-covenant po tayo kay Lord. Tandaan niyo po, siya po ay tapat sa atin. Covenant keeping po siya. Kaya dapat tapat din tayo sa Kanya. Tuparin natin yung mga ipinangako natin sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga promises sa Hebrews chapter 13. Panghahawakan namin ito sa aming buhay upang maranasan namin ang pagkilos mo sa amin pong buhay. At salamat din po, hinuhubog mo kami. Sa mga panahong katulad nito na marami sa amin ang labis na nag-aalala patungkol po sa aming kinabukasan. Salamat sa iyong mga pangako, Panginoon, na ikaw ay hindi nagbabago, ikaw ay laging tumutulong sa amin at hindi mo kami iiwanan ni pababayaan man. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.